Matindi to. Grabe, breaking news kakapasok lang. VP Sara balik target, mga DDS kampante na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, Ayon, syempre, bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Coach Oli. Ayun, bibigyan natin ng reaksyon. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre, huwag niyong kalimutang ding suportahan ang banateros ang mga idol natin, no? Pagpatuloy natin. ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Yes! Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito, pag-usapan naman natin. Isa pang kalokohan, di ba? Pinansin yung post ni Kiko Barsaga, ito mga lintik na ito, pero pumikit sila sa nakawan. Ngayon naman, pumipikit sila sa nakawan, nakafocus na naman sila sa lintik na impeachment ni VP Sara. Wala na tayong katatapusan nito. Napakatahimik nila sa nakawan, pero kay Sara sila nakafocus. Sige, pag-usapan natin. Matatapos na ang 1-year ban sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 5. Kaya ang grupong Bayan, pinaplano na ang paghahain ng panibagong impeachment complaint. Isa pa sa pinag-aaralan ng grupo ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa pagpapatigil ng impeachment at pagdedeklara nito bilang unconstitutional. Hinihintay pa nila ang resulta ng apela nila sa desisyong ito ng SC. As you know, maraming dinagdag na mga condition ang Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Ito sa akin, magpa-file daw sila. Pero sa kanya raw, mas mahirap na raw mag-file kasi tatandaan po natin, may 1-year bar rule. Hindi po pwedeng doble ang ipapasang impeachment sa isang tao, sa loob ng isang tao. Nagkadoble-doble, ang dami nilang pinasok. 4 nga yan complaint nila. Kung ang sinabi ng Supreme Court, unconstitutional to, void ab initio, void from the beginning. It is as if walang napasang impeachment. Ganun po ang ibig sabihin yan. Okay? So, may 1-year bar rule. Sa February, pwede na sila mag-file ng another impeachment against VP Sara. So, sabi nitong mama na ito, medyo mahirapan ngayon kasi maraming dinagdag na ruling ang Supreme Court. Dapat ka dyan, pahirapan yung mga yan. Huwag nyo naintindihin yung dinagdag. Basta magpasa kayo para kumita kayo. Ganun naman yan eh. Huwag na tayo maglokohan. Pati kakampi ninyo, kapwa ninyo congressman, sinabi, kumita kayo eh. Bawat pirma, bawat pirma may kaakibat na pera. Proyekto. So, ano pa inaantay nyo? Pirma na. Go na! Parang ano ba yun? Parang sa commercial yun, Coach Oli, ha? Pirma na, di ba? Parang go na, ha? Kasimple. Huwag nyo nang antay. Huwag nyo nang isipin kung mai-impeach si Sara o hindi. Basta pirma ng pirma para pera ng pera. As simple as that. Pero meron iba naman talaga, hindi lang sa pera. Hitting 2 birds in 1 stone. Pineperahan na. Pineperahan na ang gobyerno natin. Pero gusto talaga matanggal si VP Sara. Bakit? Hahabulin yung mga komunista eh. Yung mga makakaliwa. Yung mga rebelde, yung mga nangingitnap ng bata, yung mga child abuser, yung mga nag-recruiter ng bata, yung mga kaakibat ng best friend ng mga CPP-NPA. Sa totoo lang kasi, no, kaya ayaw nilang maupo yan si VP Sara bilang presidente. Kaya puspusan ng paglalakad nila ng impeachment. Kasi naramdaman na nila yung pamamalakad ni PRRT. Diba sa interview na sinasabi na mas matindi sa akin ang anak ko. Parang gano'n. Parang mas matindi si VP Sara. Siguro yun yung parang tumatatak sa isip nila eh. Mas matindi tong anak. Diba? Kung kay PRRT hindi tayo nakaporma, dito pa kaya? Kaya tayo hindi tayo magtataka eh, na talagang gusto nilang matanggal yan.
Hanggat maaari nga, lahat ng mga Duterte, tanggalin nila ng posisyon sa gobyerno. Ganun yan eh. Di ba? Kaya kita mo, no, hindi sila nagpapabaya. Di ba? Ang layo pa ng 2028, pero talagang tinatrabaho na nila talaga yan. Kaya kung sakaling mai-impeach si VP Sara, na wag naman sana, nako, asahan mo magkakaroon ng isang malaking handaan yung mga yan. Parang feast. Di ba? Sigurado yan. Magdidiwang yung mga yan. Yan. Eh alam nyo naman, galit doon talaga si VP Sara. Hindi po pwede yun. Kasi bakit madugo kasi yan? Oo, di ba? Alam naman natin kapag ang Duterte ang naupo, kapag ang Duterte ang naupo sa posisyon, kapag Duterte ang nakabalik, ang kakalabanin niyan, masamang bisyo. Yung mga nagpapakalat ng masamang bisyo, mga kriminal, ang mga taong labas, terorista, komunista, yan ang kakalabanin ng mga Duterte. 'Di ba? Malaki ang mga babanggain yan. Yung mga hindi nila mabangga-bangga, siguradong yung mga Duterte ang babangga. Kaya talaga syempre na hindi para paupuin yan. Hindi ko naman sinasabing may mga nakikinabang doon sa mga binanggit ko. Nasa sa kanila na lang yun kung anong iisipin nila. Pero wala akong binabanggit. 'Di ba? Sinabi ko lang kung sino yung mga maaaring kalabanin niya once na siya ay maging presidente. Yung iba dyan pumapatay ng mga pulis, sundalo. Ayaw talaga ni VP Sara niyan. Oo, yung mga kulokoy na ganyan. So, meron talaga na ayaw makabalik si VP Sara dahil mawawala na sila ng pera. Eh ngayon supported ng pera yung mga komunista. Di umano. Kaya hayang buhay ng mga yan. Ingatan ninyo yung mga anak nyo. May pang-recruit na naman yung mga yan, ha? Ako, meron nga dyan convicted child abuser. Oo. Mag-iingat po kayo dyan. Ha? Lalo pag yung anak nyo medyo dalaga, binata, nag-aaral sa lalo na pagka university, state, ako. Baka ma-recruit. Magagaling magsalita yan. Ay, may kakilala ako, dalawa Dating CPP Nako. Magagaling magsalita. Mainganyo ka talaga. Ingat ka dyan. Parang lahat na lang masama, sila mabuti. Mag-iingat po tayo. Anyway, dyan tayo ngayon sa impeachment. Diba? Kinalimutan na yung problema sa baha. Dyan magko-focus ang congressman natin. Alin? Impeachment. Sisimulan na naman sa Congress. Kasi Yan. Sinisimulan nila ng pag-usapan yung impeachment na yan. Yan ang paraan para maliko na yung usapan doon sa usapin ng flood control project. Kita nyo hindi pa nga tapos yung isang problema, meron na naman silang pinoproblema. Meron tayong bilyong-bilyong problema na kaso na dapat asikasuhin. Yung kay VP Sara, ang gusto nilang asikasuhin. Ayaw nila ng malakihan, gusto maliitan. Diba? Ay, nako. yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Noong December 2024, mga mambabatas mula sa Makabayan Block ang nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Isa lang ang naging basihan nila rito at yan ay ang Makabayan Black? Nako! Isa pa yan. betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paglustay sa 612 million pesos. Betrayal of public trust. Yung pinapadeliver na 2 billion. Gagago nito. Yung pinapadeliver 2 billion kada buwan. Galit na galit kayo. Mantakin mo, itong mga hindoropot na to, hindi nila tinatapik yung bilyon-bilyon na kinulimbat. Diba? Yung mga taong binaha, yung mga naapektuhan sa palpak na flood control project na yan. Wala silang pakialam. Tapos, ang titigas ng mukha nila na isulong yung impeachment trial kay VP Sara. Diba? Parang grabe. Napapaghalataan kasi dito na sarili lang nila yung iniintindi nila. Talagang kay Pumalay-ar lang talaga sila sumasamba. Alam nyo sa totoo lang yung mga taong yan na nagfa-file ng impeachment kay VP Sara, sa totoo lang, ewan ko ba kung bakit nananalo pa yung mga yan.
Sa totoo lang, hindi taong bayan ang inuuna niyan. Sarili lang. 'Di ba? Sarili lang. Kita nyo, hindi pa tapos yung flood control project na issue. Sisingitan agad nila ng impeachment. Sa isang taon talagang hindi magpapahuli. Hindi muna nila resolbahin kung ano yung problemang hinaharap natin, kung ano yung problemang nagpahirap sa mga tao. Gagawa na naman sila ng bago. 'Di ba? Nilalagpasan lang nila. Wala silang pakialam sa tao. 'Di ba? Wala silang pakialam sa tao. Ang pakialam lang nila kung ano yung mapapakinabangan, kung ano yung makukuha nila, kung ano yung nasa sarili lang nila. Yun lang. Kung tutusin nga, sasabihin natin, bakit impeachment ni Sara Duterte ang inaasikaso nyo? Meron tayong tunay na problema dito na dapat natin resolbahin. Dapat nating harapin. 'Di ba? Merong mas malaking problema. Ay, nako. Mga animal, ay galit na galit. Bulag-bulagang kayo. Na confidential funds Tignan mo issue nila ha. Hindi, nilakihan lang nila. Mahilig sila magpalaki. 150 million lang yung confidential funds. Lumaki. Well, anyway, kung gusto nila 600, sige. Ganyan may issue nila. Ano daw pinatay? Pinatay daw ni Pierre Rade 5,000. Oh, ilan lang yung nagdemanda. Wala silang mahanap na 5,000. Diba? Exaggerated talaga yung mga komunista. Oh, hindi, wala akong binabanggit kung sino yan ha. Basta mahilig sila mag-blow up. Ganyan yung propagandist yan, mga yan. Oh. So, nagbulag-bulagan sila doon sa magnanakaw, sa baha. Kita nyo naman eh. Dati namumorsyento ang mga kontraktor. Ngayon hindi na, wala ng porsyento. 100% amin. Bakit? Ghost projects eh. Walang ginawa. Kanila lahat. Oh, pinikit nila mata nila. Uko sila kay BP Sara. Kita nyo mong hindi kagago na itong mga to. ng OVP at DepEd. Pero sa ika-4 na impeachment complaint, 7 grounds ang inendorso ng 215 na kongresista. Yan ang ipinadala ng Kamara sa Senado. Bukod sa issue sa confidential funds, pinagbasehan din sa paghahain ang pagbabanta noon ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito yung pagbabanta niya, alam nyo yan. Kaya lang talagang ginagamit lang nito ng Kamara yan. Kasi yung nagbanta siya, sabi niya, pag pinatay ako, ang papatay lang sa akin si Martin. Yung magkakamag-anak na yan, si Lisa at si Bongbong. Patayin mo sila. So hindi pagbabanta yun. Ang ibig sabihin lang nun, inaamin nyo na plano nyo ako talagang patayin. Yun yung punto ni Sara. Di ba kahit si Saldi ko yan ang sinasabi, papatayin siya nitong mga to? Di ba nagtutugma na lahat? Kumbaga kasi hindi naman direktang nagsalita si BP Sara na, aanuhin ko kayo. Ang sinabi niya kasi, gaya na sinabi ni Coach Oli, kapag may nangyari kay VP Sara, wala nang ibang dapat sisihin. Parang ganun yun. Wala nang ibang dapat sisihin. Dagdag lang na nila yan. Pinaiikot-ikot lang nila yan. Wala pang bagong tugon dyan ang kampo ng Vice Presidente. Pero kanina, flinex ni VP Sara ang mga nagawa at ang aniyay good governance ng kanyang opisina. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa gitna ng problema ng bansa sa korupsyon, kasama raw ang bise na susugpo rito. Tuloy-tuloy daw ang kanilang trabaho. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng Yan yung hindi nila nagugustuhan sa sinasabi ni BP Sara. Kaya tuloy maiisip nila, talagang pupuksain ang kasakiman. Dapat talaga impeach yan. Diba? Si BP Sara naman kasi, okay na magsalita ng ganyan. Lalo sila natatakot. Nakikita nyo na ang problema natin? Diba, sinasabi ko sa inyo, ang laki ng problema natin sa baha. December na. Sa February, ifo-focus natin impeachment. Oo. Ano mangyayari? Wala na naman. Di baha na naman sa July. Diba? Dapat nga inaasikaso nila ngayon yan eh. Diba? Kasi sa isang taon na naman, magkakaroon na naman ng tag-ulan, bahaan na naman, o ano na naman, limasan na naman. Kasi sa impeachment na ni BP Sara napunta nawala na sa flood control Kaya kayo mga taong bayan huwag kayong tumutok niyan sa impeachment, tutukan nyo yung flood control. Bahala kayo, maglilimas kayo. Sama pala ako dun. Yung tipong tatain na naman tayo kung saan-saan.
Siyempre, inidoro nyo, mataas eh. Hindi ka makatae. Totoo naman talaga yun eh. Sige kayo. Nung panahon ni Tatay Digong, hindi natin naranasan yan, mga katunay. Hindi tayo binaha ng ganun kagrabe. Umuulan man, may konting bahaman, pero nakakatae pa rin tayo sa banyo. Pero ngayon, kita nyo naman, Yung issue ng baha. So yung mastermind, ligtas na naman. Ano ang laman ng balita? Impeachment. Ang gago, no? Yeah? Kaya ipipili talaga nila tong impeachment na to. At marami na namang congressman ang yayaman. Pubuhusan to ng pera. lalo na pag na-impeach si BP Sara. Dami yaman, ay. Sana all. Definitely, pag sinimulan ang impeachment at talagang maisasampa to kay BP Sara at didinggin ito ng Senado, malaking balita yan. For how many days or how many months yan ang pag-uusapang talaga? Sigurado ko mamamatay na yung issue ng patungkol sa ghost projects. Kaya Oo. pagtutuunan ng pansin talaga yan. They will do everything. They will spend money on this. So hindi to mahirap gawa ng paraan para makalakap na naman ng pirma. Ang kailangan nila 2/3 votes eh. Pirmado, ayos na naman. Ang laki ng problema natin, ano? Hanggat You know why? 2028. It's because of corrupt Congress. Sabi ko nga sa inyo, kahit corrupt ang presidente, pag ang Congress may tayo, may backbone, may character, hindi makakaporma presidente. Ang problema, wala din. Diyan palang kitang-kita nyo na problema eh. Sino hinahabol? Si Kiko. Si Sara. Parehas walang insertion. Kita nyo? Oo. Yung bilyon ng insertions nagpapadeliver sa bahay, tahimik. Anong gusto nyo pag-usapan sa February? Impeachment ni Sara o yung ghost projects? Ating pamahalaan. Ganyan din naman ang gustong mangyari ng palasyo, ang matuldukan, ang korupsyon. Pero kahit pareho ng layunin, imposible raw na maging close sina VP Sara at Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Imposible talaga. Uy, excuse me, hindi ko best friend. Hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Ikaw naman kasi BP, kaya naiinis sa'yo si Auntie Claire. Wala daw best friend si BP Sara na ganyan mag-isip. Siguro gigil na naman si Auntie Claire no, kung narinig yan. Totoo naman eh. Hala, huwag na tayo magpakalayo-layo. Okay? Kumausap kayo ng abogado. Sasabihin, mali itong sinasabi talaga ni Claire. Lihis na sa katotohanan. Kumausap kayo ng nasa PCO. Kahapon lang na-interview namin, may show kami, na-interview namin si Doc Badoy. Hindi ganito ang asal ng Binaboy ni Claire ang opisina ng PCO. Baboy na baboy. Kaya lang, sabi rin naman, may punto rin eh. She is maybe the practical woman for the job. Bakit? Kasi wala talagang tamang ginagawa si Bongbong Marcos eh. Di ba? Tama ba? O mali? Sino siya magtatama? Walang tamang ginagawa si Bongbong Marcos. So kung ang gusto mo ay matinong PCO na i-discuss yung about sa tama ng gobyerno, anong i-discuss ng PCO? Wala, di ba? So since ang presidente, kadalasan walang accomplishments, kadalasan kapalpakan, kadalasan kaduwagan, duwag harapin ng drug test, duwag harapin ng corruption, duwag harapin ng magnanakaw sa pamilya niya. So hindi ka kukuha ng pwedeng matinong PCO. Tama. Kasi wala siyang sasabihin. Kailangan nakukunin mo PCO pang bardagulan. Pangbastusan. Yun yung sinasabi ko. Siya yung magtatama. Siya yung may tama. Kumbaga siya yung maraming kwento. Maraming sasabihin. Kumbaga kahit taliwas ang nakikita ko, yun ang sasabihin ko, yung tama. Tama yan kahit taliwas. Kukunin mo, di vlogger. Tama. Kailangan ng laban sa kanal. Kahit yan ay opisina ng presidente, dapat ang laban sa kanal. Kasi pag dinala mo ang laban sa isang hotel o ang laban ay sa isang opisinang matino, ano
sasabihin? Wala. Hindi doon tayo sa kanal. Diba? Marami. Asaran ng laban natin. Diba? Ganun lang yun eh. So, kaya andyan siya. Ang problema niyan, nababoy ang PCO. Ang opisina ng PCO. Magkakaroon talaga ng imahe ang PCO. Sa bagay, pati naman ng Office of the President, nababoy eh. Lalong napasama ang Office of the President. Ang imahe ng Office of the President, lalong napasama. Sa bagay, ganun din ang Congress. Ang Speaker, nababoy din yung opisina eh. Yung imahe nila, lalong nababoy. Pwede magsama-sama na kayong baboy. Ha? Pakinggan natin si Claire. Totoo naman, admitted na hindi kami pwede maging best friends. Oh, bakit hindi daw sila pwede Yun maging naman best ang friend? sinagot. Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Wala akong Hindi daw siya kurap. Ano ang ibig mo bang sabihin? Ano ba ang hindi kurap? confidential funds. Ayun, ulitin natin, ha? Confidential funds. Ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Wala akong confidential funds. Ayun. So, pag Ikaw kami na confidential malinis. funds, kurap. Lahat daw na may confidential funds, corrupt. Hindi inamin eh. Parang ganun. Di ba? Tama, para. Hindi na ba? Wala naman akong confidential funds eh. Di ba? Hindi naman ako corrupt kasi wala naman akong confidential fund. Eh di parang ang pinapalabas nyo nun, lahat na may confidential fund, corrupt. Parang may laman yung sinasabi mo, no? Parang hindi lang sa isang tao niya itinutuko yun. Parang sino-sino pa ba yung may mga confidential fund dyan? Labas! Oh, nako. Dulas ka. Sino pa yung nakamalaking confidential funds? Eh di yung amo. Tama o tama-tama. Kung hindi man siya pinakamalaki, magwawala yung kanyang pamilya. Tama. So kung ang issue mo corrupt dahil may confidential funds, napanood ko na to. Mag-iingat ka sa kakasalita, ha? Hindi, this is very dangerous. Okay? Meron tayong kakilala. Alam kong kakilala nyo rin tong tao na to. Anong sabi niya? Hindi niya diniretso, ha? Pakinggan nyo mabuti, hindi niya to diniretso. Pagkatapos tinanggal siya. Ano sabi niya? Lahat ng adik pangit. Kakatalaga lang sa kanyang PNP chief. Nagbanggit ng masamang salita. Sa tingin ko, hindi kagad nila tatanggalin yan. Siyempre, kumbaga, papakinabangan pa yan eh. Diba? Pambardagulan eh. Yun ang hinahanap eh. Kasi kapag yan wala, pag tinanggal nila yan, wala na silang pambardagol. Wala na silang makukuhang pambardagulan. Diba? Lahat ng adik pangit. So yun, tinanggal siya ng pangit. Mag-iingat ka, Claire. Mag-iingat ka sa sinasabi mong yan. Kasi, parang napapaamin ka eh. At tinatamaan yung amo mo. Ano naman sinabi niya? Hindi siya corrupt. Bakit? Wala siyang confidential funds. Sino ba hari ng confidential funds? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natong ngayon natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.